posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Break the Culture of Selfishness. Katulad nga nung isa sa mga very famous literary pieces sa atin po, Ibong Adarna, na pag-aralan yan sa high school. Ewan ko lang kung natandaan. Merong sakit yung hari, kaya yung mga anak niya ay nagpunta sa bundok dahil daw ang makahuli ng Ibong Adarna at dinala yung Ibong Adarna sa hari at makantahan yung hari, gagaling siya. Kaya lang may problema dahil yung Ibong Adarna ay magaling kumanta. At kapag kumanta na siya, ang sino mang makapakinig ng kanyang kanta ay sobrang nabibighani, inaantok at nakakatulog. At kapag sila ay nalaglagan ng droppings ng Ibong Adarna, sila ay nagiging bato. Hindi po ba natatandaan yung istorya? Yan yung istorya pero napakalaking talinghaga. Sapagkat sa ating buhay, laging merong Ibong Adarna tayong hinahabol. Yung kalutasan sa ating mga problema, kalutasan sa ating mga kung ano-ano mga katanungan at mga kasagutan sa ating mga pangangailangan. Pero, napakadali na malibang kapag may narinig tayong mga ibang awit at napakadaling makatulog at maging bato ka. Kaya maraming tao, hindi sila nakakarating doon sa Ibong Adarna dahil nagiging bato. Kaya sa atin man po mga pangarap, mga adhikain sa buhay, maging kabanalan man yon, kabutihan, nalilibang tayo ng kung ano-anong mga awit ng sanlibutan at tayo nagiging bato. Kaya ano pong ginagawa daw ang payo para hindi ka makatulog? Hinihiwa nila ang kanilang laman at pinipisaan ng dayap. Asido. At ganoon din sa buhay natin. Para huwag tayong makatulog sa panlilibang ng sanlibutan, para huwag nating makuha yung ating mga pangarap at mga minimithi. Kailangan may sakripisyo, yung nasasaktan ka, nahihirapan ka, sapagkat kung gusto mo laging maluwag, madali, makakatulog ka at malilibang at hindi na mangyayari yung mga dapat mangyari sa buhay. Ang dami pong ganun, nalilibang, nakakatulog pag nagtagumpay, nalalasing ng tagumpay. At kung nabigo din naman, lalong nalalasing ng kabiguan. Nalilimutan ko ano yung goal. Maging sa Christian life, ano na ba talaga yung ating goal? Kung minsan nagkakagulo na yung mga churches, nakakagalit yung mga leader, nagbabangay-bangayan ng mga member, dahil nalilimutan ko anong goal. Kung ano-anong mga hadikain at mga pangarap at mga gusto ang nagiging focus ng buhay nila, kaya tuloy nagkakaiba-iba kasi iba-iba ng pangarap, iba-iba ng mga plano. Pero kung maaalala natin lahat kung ano yung goal ng buhay, to be like Christ. To be more and more like Christ, maiiwasan yung mga bangay-bangayan, gulo-gulo, kasi lalo tayong napapalayo sa tunay na wangis ni Kristo pag nangyayari yon. And many times pa nga, in the name of religion, people quarrel. But how can you justify quarreling in the name of religion when in the process, you become more and more like the devil and not like Christ? So kung ako'y magiging kamukha ng demonyo, hindi na ako lalaban at hindi ko na ipaglalaban yan dahil papalayo ako doon sa tunay na goal. In becoming more and more like Christ, Jesus must increase and I, the letter I, must decrease. At yan po ang ating mensahe, break the culture of selfishness. Heavenly Father, we pray for a simple message. Dalangin po namin, Panginoon, kami po inyong kausapin, katagpuin, at nawa, Panginoon, ang inyong pong kabutihan, maging totoo sa aming buhay, maging ganap at mamunga ng mga kabutihan. Humihiling kami, Panginoon, na kausapin mo po kami. Nawa, bigyan mo kami ng kakayahan na maunawaan kayo. Maipamuhay namin ang katotohanan ito. Tinatanggihan namin ang anumang mga kalikuan, mga kabaluktutan at mga kasinungalingan mula sa aming spiritual enemy. Tinatanggap lang namin, Panginoon, ang inyong pong katotohanan, nagpapalaya at nakapagbabago sa amin. Holy Spirit, we pray that you will descend upon us, infill us with all what it takes to understand the mysteries of God's Word. And may you give us the wisdom to apply these truths in our lives. Aming Ama, kami po'y nagtipon-tipon upang kayo'y dinggin, hindi ang aming kapwa-tao lamang. Kaya kayo po ang magsalita. May you use your servant as a footstool of your glory. May you speak through your servant's mouth, but be the speaker, O Father. We seek that this word coming from you may heal, may challenge, and may give us peace. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Breaking the culture
of selfishness. Bago tayo mag-umpisa dyan, isipin natin, gaano ka kaya ako makasarili? Gaano kaya kayo makasarili? Sapagkat ang taong makasarili, hindi mangyayari sa buhay niya yung gustong mangyari ng Diyos. Sapagkat yung mga ibig lang niya ang magaganap, yung gusto lang niya ang masusunod. At meron pong 3 hakbang na nais ko ngayon na imungkahi upang tayo ay lumago sa pananampalataya and we break the culture of selfishness. And one of that is that Christ must increase. Christ must increase. Sabi diyan napakahalaga po itong si John the Baptizer nung ang Panginoong Hesus ay nandiyan at naglalakad. Sabi niya sa kanya mga alagad, kasi marami na siyang followers sumunod kayo sa kanya. Hindi kailangan sa akin kayo sumunod habang buhay. Introduction lang ako. Hayan na siya, dumating na yun totoo. Tagapagbukas lang ako ng pinto. Pero yan ang totoo, the real thing. Sumunod kayo sa kanya. Iwan nyo na ako. Mahirap yatang sabihin para sa isang leader o founder o orig na nag-umpisa ng isang ministry yung umalis na kayo, sakit sa kanya na kayo sumunod. Pero sabi ni John, he must increase and I must decrease. Napakagandang statement. Sapagkat alam ni John na hindi naman siya ang dapat mag-increase, kundi ang Panginoon. So sa atin pong journey in our spirituality, Christ must increase. At paano mangyayari yan? Una, under that one idea, our thoughts should conform more and more to Christ's thoughts. Dapat kung paano tayo mag-isip, ay laging papalapit ng papalapit at lalong nagiging kamukha kung paano mag-isip ang Panginoon. Kung minsan nag-iisip tayo sa isang paraan na makakabigay ng kasiyahan sa ating boss para matuwa siya sa atin, para tayo magkaroon ng increase. Ang mga anak nag-iisip sa paraan na makakatuwa sa kanilang magulang para yung favor ng kanilang magulang ay patuloy nila makamit. Siyempre, yung mga sip-sip, nag-iisip yan kung paano mag-iisip yung pinagsisip-sipan nila para yung sa iisipin nila, gano'n ang iniisip nung nakakataas para magkaroon na naman sila ng pabor. Sino po ba ang gusto nyong i-please with the way you think? Pero ang sabi dito, our thoughts should conform more and more to Christ's thoughts. Isa yan sa mga goal natin doon sa Christ must increase. Dapat mas lalo habang dumadaan ang araw, ang mga linggo, ang mga buwan, ang mga taon, yung paraan ng pag-iisip ko, nagiging kamukha ng pag-iisip ni Kristo. Yung may nahuling babaeng nangangalon niya, hindi niya pinagsasampal, hindi niya pinagsalita ng masasakit, kundi sabi niya, sin no more. Hindi kita i-judge. O tayo ba judgmental pa rin? Pag may nabalita ka nagkamali, i-judge mo agad. Hindi ka kamukha ni Kristo. Ang sabi niya, when one forces you to walk 1 mile, walk with him 2 miles. Pag merong gumahingi ng mga ganung pabor sa atin, sobra ka na, tama na. Meron agad na mga hangganan na ating mga kabutihan, pero hindi tayo kamukha mag-isip ni Kristo. Noong merong mga dapat pagalingin, Sabath, oras ng pahinga, nagtrabaho siya at pinagaling niya. Kung sasabihin natin, nagkasaka ka na, pagod na ako Hindi tayo kamukhang mag-isip ni Kristo. Pagka ang lagi nating iniisip, paano kaya ako magkakaroon ng lupa, ng bahay, ng kotse, ng mga ganyang bagay, bagamat hindi naman masama, pero alam natin that never, that the Lord was obsessed with such things. Kaya, paano ba tayo mag-isip? Sino ang kamukha natin mag-isip? Baka naman kamukha ng dyablo. Laging iniisip kung sino maiisahan, kung sino ang mababakalan, kung sino ang mapagsasamantalahan, kung sino ang maaapi, kung sino ang matatalo, napaka-competitive. Hindi ata ganun mag-isip si Kristo. Ang mga magulang ngayon, walang ini-inculcate sa mga anak, kundi kailangan number 1 ka, talunin mo yung para akong aakyat sa entablado. Hindi mo na maintindihan kung talagang para sa bata ang pangarap o para yung magulang ay mag-aakyat ng entablado at makapagyabang sa mga kapwa magulang. We are inculcating such kind of very, very competitive thoughts sa ating mga anak. Ganun ba paraan ni Kristo? Kaya yon, our thoughts should conform more and more to Christ's thoughts. Pag meron tayong gagawing desisyon, meron tayong gagawin, ang tanong agad ay, paano kaya mag-iisip si Kristo kung siya ang nasa aking sitwasyon? At dapat gano'n ang aking paraan. Ang sabi pero sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang unang-unang pagbabago at ang pinakamahagang larangan ng pagtutunggali sa pagbabago, dito nangyayari sa isip. Sapagkat pag natalo na tayo sa isip, susunod na lang yung katawan na magpapatalo. Pero pag sa isip tayo nag-decide na manalo over sin and over temptation, tayo ay mananalo. Ang katawan po'y sunod-sunuran lang yan sa isip
Kaya nga ganyan ang suot nyo ngayon kasi nung nagbibihis kayo, sabi ng utak nyo, itong isusuot ko. Whether dahil wala na kayong ibang isusuot o ito talagang gusto nyong isuot, pero inisip mo na ng isip nyo na yun ang isuot nyo. Alam nga naman paglabas, ay, bakit ko ito suot? Di ba? Kasi inisip nyong suot nyo yun. Napaupo kayo ngayon dyan dahil yung pagpasok nyo sa bulwagang ito, sabi ng utak nyo, doon ka maupo. Kaya kayo naupo dyan eh. Sa katunayan nga, kaya kayo narito ngayon dahil once upon a time, maybe kanina lang na alas 4 ng hapon, o nung isang buwan pa, inisip nyo na, napupunta kayo ngayon dito. At dahil nagdesisyon ang utak nyo, sumunod ang inyong katawan. Sa utak ang labanan. Kaya yan ang dapat bantayan. Kaya nag-iisip ka pa lang, pupunta kaya ako bukas sa ganong lugar, sa ganyan. Kailangan doon pa lang manalo na kayo. Iniisip niyo pa lang na, naku, bukas makikita ko yung aking kalabang mortal. Pag nakita nyo bigla nyong inisnabi, ibig sabihin kasi, nung nag-iisip kayo sa inyo, iisnabing ko siya. Pero pag sa inyong pag nakita ko siya, agad ako magbubukas ng suman at bibigyan ko siya ng suman. Di ganun nga po ang mangyayari. Kaya napakasabi dito sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na kayong sumunod sa uso. But be transformed by the renewing of your mind. Maiba kayo, huwag kayong makiuso. At paano maiiba? Baguhin ang isip, ang takbo ng utak. Sa atin pong katutubong kultura, meron niyang ideya niyan eh, yung paghuhunos dili. Eh, maghunos dili ka. Kadalasan sinasabi lang sa drama, sa radyo o sa pelikula. Pagka merong galit na galit, maghunos dili ka. Kasi maghunos, ibig sabihin nagpalit. Eh, mga ahas, ay may naghunos ng balat. Yung tinanggal niya yung balat niya, nagpalit na siya. At dili, siyempre dili, thoughts. Kasi sabi, maghunos dili. Meron pa tayo yung institution yan sa ating kultura, pagbabagong loob. Kaya actually, yung atin pong ancient culture, shoot na shoot sa mga ideya ng Biblia eh. Sabi niya, tayo magbagong loob. Sa loob nagbabago kasi susunod na lang yung labas. Kung ano yung nandun na sa loob, mangyayari yun sa labas. Kaya sa loob dapat bantayan. Sabi sa Philippians 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Can you imagine? It's a very clear message. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ng ating asal, ang ating ugali, dapat kamukha nung kay Kristo. So for Christ to increase, 1, our thoughts should conform more and more to Christ's thoughts. 2, our words, our vocabulary should conform more and more to Christ's vocabulary. Kung ano ang mga salitang lalabas sa bibig ni Kristo, yun lamang ang mga salita dapat lumalabas sa ating bibig. At hindi kailanman lumalabas sa ating bibig dapat yung mga salita na namumutawi sa bibig ni Satanas o ng mga masasamang espiritu. Kasi ang nangyayari, yung bibig ngayon, praise God, mamaya-maya nagmumura. Mamaya-maya naninismis, mamaya naninira ng puri, mamaya nagsisinungaling. Ang sabi sa Bible, pwede ba ng isang bukal labasan ng malinis at tubig at maruming tubig? Kaya anong sabi po sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So paano tayo magsasalita? Huwag dapat lumalabas ang mga malalaswa, mga masasagwa, magagaspang, masasakit na salita mula sa ating bibig, at ang lalabas lang dapat yung nakapagpapataas ng iba, nakatutulong sa kanila. Hindi pag nagsalita tayo may nasiraan, merong nasira ang puri, merong nawala ng karangalan, may napahiya dahil tayo nagsasalita. At yung mga nakikinig, natatambakan ng basura ang kanilang isip. Di ba ayaw nyo naman na may naghahagis ng basura sa loob ng bakuran nyo? Ayaw nyo nga na may nagpapasok ng maruruming sapatos sa inyong bahay. Ayaw nyo kuminsan na may maruming mga tao na galing sa kalye, uupo sa inyong kama. Naman dumi-dumi mo, huwag kang umupo sa kama ko. Di ba? Eh bakit pinapayagan natin kuminsan na may mga maruruming salita na matambak sa loob ng tenga natin? Anong tenga natin? Basurahan? At kuminsan hindi natin iingatan na ang salita natin parang basura na papatambak sa tenga ng may tenga. Ganon din yun, mas masama pa nga yun eh. Kaysa maglagay kayo ng totoong mga basura sa inyong kapitbahay, mas masama na magsalita tayo ng pangit, narinig ng iba, pumunta sa tenga nila yung basura. Pollution pa rin yun. Moral pollution. Sabi, ingatan natin. Minsan, ingat na ingat ka, huwag ka manigarilyo, baka maubuhin yung katabi mo. O kailangan mabango ka, baka ma-offend yung katabi mo. Di po ba? Hindi niya maintindihan kung ano to. Adobo o paksiw. Hindi, tao. Pero ang point, yung bibig natin, pag nagsalita, anong klaseng mga basura ang nadidinig ng iba? Pinag-iingatan din yun. Kaya sabi, our vocabulary should conform to Christ's vocabulary.
Kung ano ang mga salitang namumutawi sa kanyang labi, paano siya kikibo sa ganito at ganong pagkakataon, dapat natin yun pag-aralan. Ano pa po? How else can Christ increase? Our deeds should conform more and more to Christ's deeds. Ang ginagawa natin, dapat yung ginagawa ni Kristo. Huwag naman yung sobrahan, baka magpapako kayo sa krus. Solo na lang niya yon. Pero yung iba, paglilingkod sa kapwa, pagtulong, napakahalagang ginagawa natin. Kaya sabi sa John 9:4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Sabi ni Lord yon. Night is coming when no one can work. At sinabi niya, we. Sabi niya, as long as it is day, we must work. Do the work of Him, meaning the Father who sent me. We, tayo. Si Kristo at ang mga Kristiyano, habang may panahon, habang may liwanag, habang may kapangyarihan, habang may lakas, dapat gawin ang dapat gawin. Nakakalungkot, marami nang mga tao na yung lakas nila ginagamit sa paggawa ng gawa ni Satanas. Isipin niyo na tayo ibinigyan ng Panginoon ng lakas para magkaroon tayo ng energy to do the right thing. Kaya mali na yung energy, yung lakas, yung talino, yung intelligence, yung skill, yung power, gamitin sa paggawa ng gawa ni Satanas. Can you imagine, binigyan tayo ni Lord ng dila para magsalita ng mga blessing at mga encouragement. Tapos si Satanas ang gumagamit para manira ng kapwa, para sirain ang loob nila, para sila i-deceive. Binigyan tayo ng kumisa ng magagandang mga katawan para ipaglingkod, tapos ginagamit mong pang-akit. Diba? Ikaw ang babae sa bintana o ang lalaki sa pinto. Ginagamit mo ang iyong sarili para akitin ng iba. Di po ba? Can you imagine, sabi sa Bible, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? And this body which is the temple of the Holy Spirit is prostituted by many people. Not only by prostitutes who get paid for sexual services, but anybody who uses his or her body to what? To awaken sexual desires in other people, not their spouses. Eh di mali ang paggamit mo sa iyong katawan. Sayang lang ang kinain mong petchay na nagkaroon ng energy dahil sa photosynthesis na inimbento ng Diyos. Diba? Yung pala, pinakain ka ng karne, pinainom ng tubig, ng gulay, tapos lalakas ka lang, gagamitin mo lang yung lakas para labanan siya at paglingkuran si Satanas, para yatang mali. Dapat ang ginagawa natin, yung trabaho ng Diyos. Pero yung manirang puri, di po ba? Mangakit ng kapwa, mandaya, lahat ng yan. Mali. Hindi tayo nilikha ng Diyos para gawin yun. Wala sa lugar. Our deeds should conform more and more to Christ's deeds. What Christ never did, we probably don't have to do. Essentially, hindi naman technically kasi may mga technical differences ngayon yung life noon. Pero ibig ko sabihin, yung moral aspect of what we do. And then, how else can we make Christ increase? Our fruits should conform more and more to Christ's fruits. Sabi sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruits. Fruit that will last. Hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga. Ano ba ang bunga ng ating mga gawa? Yung iba, ang arkitekto, siyempre ang bunga niya, architecture. Di po ba? Yung surgeon, ang bunga niya, mga na-operan niya. Yung farmer, ang bunga niya, yung naitanim niya, mga namungang halaman. Pero ano ba talaga dapat ang bunga ng Kristiyano? Di po ba kabanalan sa sarili, pagiging kamukha ni Kristo, at another Kristiyano? Yung mga hindi Kristiyano, dahil sa yung paglilingkod, pagtuturo, pag-aakay, pananalangin, pagtulong, naging Kristiyano, yun ang bunga natin. Kasi yun ang bungang hinahanap ng Diyos. Maganda din naman kumisa na marami kayong award, marami kayong medalya, marami kayong accomplishment, bunga rin yun. Pero hindi naman yun ang hinahanap ng Diyos eh. Ang hinahanap ng Diyos sa Kristiyano, kabanalan, at another Christian na naging Kristiyano rin dahil sa kanyang paglilingkod. Yung iba extra lang, ang naghahanap lang kumisa noon sa libutan. Dami mo namang medalya. Di po ba? Dahil ikaw mayroong pinakamakinis na binti sa balat ng lupa. O ano ngayon? Di ba? Sometimes accomplishment din yon, pero hindi naman kasali sa binibilang sa eternity. Ikaw ang pinakamabilis magbasa. Si Teresa Calderon, Filipina, once upon a time, was the fastest reader in the world. Okay lang naman yun. Mabuti kung binabasa mo, Biblia. Kung mga binabasa mo, mga horoscope at mga hula, mabuti pa, illiterate ka na lang. Hindi ka na marunong magbasa. Napahama ka lang lalo. O ikaw ang fastest woman in Southeast Asia. O ano ngayon, sa kapatungo? Takbo ka ng takbo, wala ka mararating.
Para ano? Para lang fast ka, yun lang. Ano ngayon ang katuturan? Marami po tayong pinagsasayangan ng oras. Hindi ko binabaliwala ang sports, don't get me wrong. Na kahit ang layo-layo, tumatakbo ka, nakapikit ka, pag hagis mo ng bola, shoot. O ngayon, so what? Ngayon, kung yun dahil exercise mo, lumulusog ka at yung kalusugan mo, maya-maya, matapos mo mag-basketball, gagamitin mo sa pagmimisyon, sa paglilingkod sa mga kawawa at mga naaapi. Yun, kaya ka dapat malusog. Pero hindi ka lang malusog for health's sake. Kadalasan nga, lumusog ka pa, naging sex symbol ka patuloy lalo. Di ba? Lalo ka napahamak, mabuti pa na mukha kang bariles, malayo ka sa temptasyon. So ano nga ba yun? Ang fruits natin kamukha dapat ng mga fruits ni Kristo. Yung hindi natin ipagkakapuri sa Panginoon, pagharap natin sa Kanya, well, some of them may be useful here on earth, pero hindi naman natin dapat pagkamatayan na ma-achieve ngayon. Make sure that the things you are living for are worth dying for. And if they are not worth dying for, then they are not worth living for. Para ma-simplify natin ang buhay. So, how can we break the culture of selfishness? One, Christ must increase. Because as Christ increases, yung selfishness, lumiliit yun. Second, di ba una, Christ must increase? Second, how we can break the culture of selfishness? Others must increase. So, dalawa yung nag-i-increase. Si Kristo at kapwa. Look to the interest of others. Sabi sa Romans 12:10, honor one another above yourselves. Para ang culture of selfishness ay mawala, lumiit, ma-minimize, dapat pahalagahan ko ang kapakanan ng iba. Kristiyano, totoo ba yun? Kita niyo sa mga jeepney, lahat nagsisiksik ang umupo doon sa dulo, yung madaling bumaba. Kaya kahit merong isang kuba na sumakay na may dalang 3 toneladang dalagang bukid, bahala siyang sumuot sa kaloob-looban, basta dito ako sa dulo. Bakit? Para madali akong bumaba. Selfishness. Mga Kristiyano, mahiya kayo kung kasali kayo dito talaga. Huwag na tayong lumayo, dito lang sa mga upuan Yung mga iba gusto dulo sila. Dito sa dulo, sa may malapit sa aisle. Kaya sukdulan na mag-step, magpiko at magpagulong-gulong yung uupo. Basta pasensya ka, dito ako sa dulo. Nakakatuwa sana makitang ikaw na yung uurong dahil may uupo. Di madali ang buhay. But, look to the interest of others. Mahalaga yun, katangian ng isang Kristiyano. Hindi lang sarili. And then number 2, consider others better than yourselves. Sabi sa Philippians 2:4, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. At napakahalaga nga na, sabihin natin, yung interest niya mas mahalaga sa interest ko. Kaya naman, mauna ka na sa pinto. Hindi, mauna ka na. 3 linggo na, wala pang mauna. Hindi naman ganun ka-OA. Hindi ba? Pero, magbibigay ka sa kayong kapwa. Kung minsan sa church na lang mismo, nakakalungkot yung selfishness. Kitang-kita mo. Mauna na ako. Pag may buffet na handaan, ano yung plato mo? Mount Hibok-Hibok o Mount Pinatubo? At dahil yan Mount Hibok-Hibok, yung kasunod mo, Central Plains of Luzon. Wala na siyang mailagay kasi kinuha mo ng lahat. Sobra naman. Tsaka yung mga kumakain niya sa mga fast food na put all the salad that you can. Grabe, hindi ko alam kung sila ay mga arkitekto o mga magician. Bakit sa kaprasong plato'y 3 toneladang salad ang nagkasya? Ayaw nang tumubo yung restaurant. Pag lahat ng tao ay katulad nyo, magsasara na yun bukas. Wala naman lang pakapag-ibig sa kapwa. Gusto nang siya na lang ang magbusog sa halagang kung magkano man. May kasama pang mga 3 doon sa mesa yon, may tigit-tigis ang tonador at nakakain na silang lahat, isa lang nagbayad. Di ba nakakahiya yata yun? Kaya dapat ibigay sa ganun mga tao na plato, tansan. Sige, tingnan ko lang kung hanggang saan taas mo yan magagawa. Nakakahiya. Ang iniisip lang siya. Kumisan mga handaan, hindi pa nakakakain ng lahat. Uy, si Kumare may balot na, safe na. Bahala na kayo magkagutuban, basta ako may iuwi na ako. Hindi po ba, nakakahiya. Kung tinatamaan lang siguro ng kidlat ang mga ganun, karami na nasunog.
The point is, consider others better than yourselves, na yung pangangailangan nila above may pangangailangan. Hindi ako muna bago kayo. Hindi yun Christian. Hindi yun Christian. Kaya sabi sa Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. In other words, honor others above yourself. Hindi yung, mas deserve naman ako eh. Mas dapat ako kaysa ikaw. Di po ba ganun kadalasan? Kaya nga gusto nating tayo yung katapat ng aircon. Minsan sa mga upuan lang, kailangan doon ako sa tapat ng aircon. Talaga naman kahit sumabog ang lupa, doon siya dapat. Kahit na magkagulo-gulo kayo dyan, yung sarili. Alam niyo kung bakit natatawa tayo? Kasi totoo. At tayo mga Pilipino, tumatawa upang pagtakpan ng hapdi ng katotohanan. Talaga, nahulog ka na sa bus, nakangiti ka pa. Naghahabol ka ng basa ganyan, nakangiti lahat. Actually, na-embarrass yun eh. Don't tell me dahil kayo cheerful. Sinabi na rin naman yan ni Percy Bysshe Shelley na paborito ko i-quote. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Totoo naman. Kaya isipin ko natin yan. Tayo ba ay Kristiyano? Dapat naman pinauuna natin yung iba. Iniisip natin yung iba. Hindi lang sarili. At hindi lang asawa ko o anak ko. Ang isa sa mga pinakamabilis mang-corrupt ng pagkatao, yung magkaasawa at magkaanak. Mawala na lahat ng asawa ng may asawa, basta yung asawa ko meron. Diba? Magutom na lahat ng anak ng may anak, mawala na kayong lahat, basta yung anak ko meron. Eh bakit? Yung batang yun, di ba anak din yun ng kung sinong magulang? Kaya ang nangyayari sa mga kumpanya, yung mga matataas ang mga posisyon, ang iniisip, ang anak ko, ang anak ko, ang anak ko. Hindi na iniisip yung anak ng mga maliliit na manggagawa. Kaya uwi-uwi na niya lahat ng mga biyaya. Pag magpapasko, yung mga executive give themselves 17th, 18th, 19th month pay. Kasi yung mga maliliit na manggagawa, Noche Buena na, wala pa yung 13th month pay. Kaya tuloy wala nang mabiling manok. Dahil alas 7 na ng gabi bago mamili si Mrs., bago maibigay. I mean, how can you be kind to your child and forget that other parents also have tender spots for their children? Ang bilis mag-corrupt. Yun ang maraming mabubuting anak nung nagkaasawa, naging walang kwentang anak eh. Nalimutan na yung nanay. Asawa na lang niya at anak niya ang mahalaga, nalimutan na yung magulang. Nagpapatay mali siya, parang iniisip niya, siguro may mga anghel na dumadapo galing sa bundok na binibigyan yung mga magulang niya ng mga supply. Samantalang siya naman, yung asawa niya, gangga, santol na yung mga hikaw. Yung mga anak niya, talaga namang lahat eh. Pero nalimutan na yung iba. Ba, may katulong kayo, may anak yon. Hindi ba anak din yun ng tao? Yung bang anak nyo, dahil lang amo kayo, mas tao kaysa sa anak ng katulong? Do not give to Peter by stealing from John. Because that is still stealing. Di po ba ganun? Pag may mahal tayo, natututo tayo magnakaw, natututo tayo maging makasarilit, maging sakim. Pero yung pala, mahal niya yun eh. Kaya dapat lalong maintindihan mo na mahalin din ang iba. Pagka nga nagiging magulang ka, lahat ng bata gumaganda sa tingin mo eh. Kasi yung mga anak mo maganda sa tingin mo. Therefore, yung anak noon, kahit ano bang bata ito, pero maganda yan sa tingin ng nanay niya. At isa sa alang-alang din natin yun. So, honor others above yourself. That is what Christianity is all about. Alam niyo, isa sa mga dahilan kung napakabilis lumago ang Christianity noon, noong panahon nila Pedro, panahon nila Paul, nakita kasi ng lahat kung paano magturingan, paano magmahalan, paano magbigayan yung mga Kristiyano. And you know, love is very attractive. Sa katunayan, kung i-x-rayan lahat ang puso nating lahat, siguro meron tayo isa lahat na need, we want to be loved. Or we want to be loved more. So, paano magiging attractive yung church? Di loving siya. Hindi mo kailangan gumawa ng mga gimmick at kung ano-ano. If there's love, the church will naturally attract people. Paano naman ma-attract yung mga tao kung sa church mismo nakikita yung ganong selfishness? So, Christ must increase, others must increase, and finally, to break the culture of selfishness, I must decrease. Yun ang rule. Binabaligtad ng iba. Others must increase, I must increase.
Others must decrease rather, and I must increase. Ganun na nangyayari. Christ should decrease, and I must increase. Ayaw ni Kristo, gusto ko, akong masusunod. Eh di siya yung lumiit at ako lumaki. Siya yung kumonte, ako yung dumami. Parang hindi yata mahirap i-simplify para maintindihan natin kung ano pinagagagawa natin sa buhay. The rule is, Christ must increase, others must increase, I must decrease. Hindi yun nakakalito. Huwag tayong magmaang-maangan at magtulog-tulugan dahil mahirap gisingin ang gising. Somehow, pag gumagawa tayo ng ganun, alam natin, mali itong ginagawa ko. Pero nyo i-justify. Hindi pwedeng justify ng mali. Ninakawan ko si Pedro para ibigay ko kay Juan. Ano ko, Robin Hood? Mali pa rin yun. So nakikita ba natin, I must decrease. Sa King James Version, ng John 3:30, sabi ni John tungkol kay Kristo, He must increase and I must decrease. That's the right mathematics. Sa NIV, New International Version, the same verse, He must become greater and I must become less. Anong nangyayari? Ang dami-daming Christian leaders ngayon, Christ must become less and I must become greater. Hindi ko na sinusunod si Kristo, yung kalooban ko na lang. Ako na yung bida, hindi na si Jesus. Ako na yung sikat, hindi na si Kristo. Baligtad. Kaya pag may kagustuhan tayo, I must decrease. And you know what else must decrease? Religion must decrease so that Christ can increase. Sometimes Christ cannot increase because people are so associated, so attached to religion. Kasi nila, ayaw namin ng teaching na yan, hindi naman yan ang nakasagawian namin eh. Hindi naman yan ang nakasanayan namin. Naku, nabuhay akong ganito, mamamatay na akong ganito, hindi na ako makikinig kahit kailan, sinusian ko na, dekandado, nilunok ang susi. Kaya hindi mo na makukuha to. So, para mag-increase lang yung religion niya, kahit pa nga si Kristo yung mag-decrease. Mag-increase lang yung kanyang religious superiority, kahit mag-increase lang yun, kahit mag-decrease yung salita ng Diyos. Titino ang buhay nating lahat. Maunawaan lang natin maipamuhay kung alin dapat ang lumiit at alin dapat ang lumalaki. Alin dapat yung nag-i-increase at alin dapat yung nag-decrease. Dapat nating isipin, I must decrease. Sabi sa Romans 12:3, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Binasa na natin kanina. So under I must decrease, 1, do not consider yourself more highly than you ought to. Ibababa nyo nga ang pagtingin sa inyong sarili. Huwag naman tayo mag-self-pity. Huwag tayong umimbento ng inferiority, alright? Maging realistic lang tayo, tama na eh. Kasi 99.9% ng mga tao hindi realistic sa pagtanaw sa sarili. Mas mataas kaysa sa dapat ang pagtingin sa sarili. Sabi sa Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Hindi sinabing others are better than yourselves. Dahil I'm sure a lot of us here will say, that's not true, I am better. Right? And you may even be right. But the point is na sinasabi dito, consider others better than yourselves. Ibig sabihin, kaya totoo kay hindi, ituring yung mas mataas sila kaysa sa inyo. Kasi pagka itinuturing yung mas mataas siya, gagawin din niya sa iyo yung tuturing niya mas mataas ka, edi ang sarap ng samahan. Kaysa akong mataas, hindi ako, edi ang gulo. Para yan yung huling langgunisa sa mesa. Iyon na, tapos na ako. Hindi, tapos na ako sa'yo na. Pabalik-balik na yung langgunisa. Walang kumain. Di ba ang ganda nun? Kesa yung unahan. Somehow may kakain din nun. Pero ang sarap-sarap na, ikaw na, hindi, busog na ako. Hindi, busog na ako. Ikaw na. Urong ng urong yung plato, yung kahuli-huli ang pyesa. Ganun tayong mga Pilipino, very polite. Walang nangangahas na kumuha ng kahuli-hulihan. Kahit ano yon. At kung may mga ngahas nun, sigurado may superiority complex yun na ako ang nagbayad. Ako ang naglibre, ako ang boss, o ako ang guest of honor. Kasi walang mga ngahas nun kung nagpapakahambol. Naobserbahan nyo yun sa mesa? Urong, sulong, atras, abante yung plato pagkahuli na. Ang bilis na ubos ng mga nauna pa yung dulo ang tagal. Kasi meron tayong paggalang sa kapwa. Kaya hindi naman mahirap ituro sa Pilipino to dahil likas to sa atin. But because of a lot of colonization and negative influences from the outside, kaya naging ganito na-destroy. Do not consider yourself more highly than you ought to. But consider others better than yourselves. Consider lang yun. You may or may not agree na better siya. Pero sabi, ito
panoorin nyo na. Hayaan mo lang, parang talagang ganon. Mas magiging maganda yung samahan. Number 2, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi sa Philippians 2:4, each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Ang dali-daling gumamit ng kapwa para sa ating mga personal na mga interest. Ang dali-daling sabihin ng isang politikong, minamahal ko kayo mga kababayan, pero taga-boto ka lang. Ginagamit ang mga tao. Di ba? Ang dami-dami mga activities na actually gagamitin ka lang in the end pala. Kunwari, nanalo ka lang kay laki-laking ganong premyo, tapos kukunan ng litrato, ibabalanta sa lahat ng lugar, para lahat gayahin ka, para bumili din sila ng produkto, at baka manalo rin, ganito at ganon. Actually, ginagamit tayo. So sabi, each of you should not do that. Hindi yung puro conceit, puro sa sarili. And then, do not look only to your own interest. So sabi mo, mabuti to sa akin, pero mabuti ba to sa kanya? May benefit ako dito, pero may benefit din ba siya? O ako lang? Makakabuti ba to sa aming lahat? And then, of course, do not be greedy and self-indulgent. Hindi tayo dapat sakim. Hindi makasarili. Kasi yan ang ugali ni Kristo. Ano po ang bunga ng pagiging makasarili? Gulo. At lahat ng mga masasamang gawa. Kaya sabi sa James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you will find disorder and every evil practice. Basta meron ng mga inggitan, pagiging makasarili, kasunod na ang gulo at lahat ng masasamang gawa. Kasunod na yan. So, in spiritual growth, brothers and sisters and friends, the letter I, must decrease. Ang problema, ang mga tao may eye sickness. Hindi mata. The letter I, eye sickness. Lagi na lang, ako. Kundi pa sa akin, wala nangyari sa'yo. So mag-asawa nga, madidinig mo pa, alin, kung hindi ako napangasawa mo, hindi ka nahango sa lusak. Sakit naman. Pero may naggaganonan, lalo medyo mas mayaman yung isa o mas edukado, naglalaitan. Alam niyo ba yung mga sugat ng puso na gano'n na binabigay ng dila, hindi nalilimutan yun buong buhay. Nagkakasundo kayo uli, nagbabati kayo, pero nandun yun, naiingatan sa puso. Kasi yung sinasaktan natin ng puso ng kapwa, hindi talaga yun gumagaling. Liban na lang, isuko ng husto kay Kristo. Kaya iniingatan natin ang ating dila sa pagsasalita ng ganyang masasakit. Pagmamataas, pagmamalaki. Mga magkakapatid, nagpapataasan, nagpapagalingan. Lalo yung isa honor, tapos yung isa dishonor. Ang yabang-yabang na nung isa. Yung isang kapatid na dalaga, lagi nakukuha ang maid of honor. Yung isa man, maid of horror. So, nilalait-lait niya yon. Hanggang mga magkaanak yung mga yon, may mga conflict yung mga magpipinsan na yan, hindi yan natatapos. Dahil sa pagpapagalingan, maganda ka na nga pala, higit sa kanya, di dapat naman mabait ka. Maganda ka na nga, dudusta-dustain mo pa siya. Bakit? Matalino ka na nga, iinsultuhin mo pa yung hindi matalino. Ano napala mo nun? Lalo mo lang siya napababa para ka tumaas. The problem is, many people are not tall enough. So what do? They cut people's heads. So they will look taller. They are not secure about themselves, so they criticize everybody, hoping that when they criticize other people, magmumukha silang imperfect. Therefore, baka magmukha naman siyang better. Ganun lang naman yung chismis eh. Ganyan lang yung criticism. Alam niyo yung taong maraming frustration sa kanyang sarili, yan ang number 1, mahilig mag-criticize. Sa pag-criticize siya kasi, nag-iisip siya na pag bumaba ang iba, baka siya tumaas. Selfishness. But we destroy in the process. Kaya sabi sa Psalm 119 verse 36, sabi nung may akda, turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Sabi niya, itutok niyo po ang aking puso sa inyong mga katuruan at hindi sa mga makasariling mga hangarin at kapakinabangan lamang. Pag may iniisip tayo, makasarili ba to? Kung minsan gusto mo nang kumanta sa church, pero makasarili pa ba yun? O dahil gusto mo sumikat? O talagang gusto mo mag-serve? O don't teach ka sa Sunday school. Anong dahilan? Gusto mo mag-serve o dahil para sa sariling pangangailangan? Ano ba talaga? Siyempre, pwede naman nating paglakuan ng tao, pero hindi naman natin pwedeng itago ang totoo sa Diyos. Alam naman niya lagi yun.
Ephesians 4:22-24, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ganda-ganda ang bigat. May tinuruan kayo tungkol sa inyong dating buhay na hubarin nyo na, talikuran nyo na inyong mga dating sarili. Sapagkat yan ang sisira sa inyo, sabi doon. Katulad ng inyong mga mapandayang mga pagnanasa. Bakit mapandaya ang pagnanasa? Kasi nasa ka lang nasa, pag nakuha mo, hindi ka rin naman satisfied, sandali lang. Bukas, mas mataas na degree na yung pagnanasa. Habang hinahabol natin, pinagbibigyan ng ating mga desires, lalo tayong kulang. Lalo tayong kulang at kulang at kulang. Naghahanap ka ng pag-ibig, kaya kung saan-saan ka naghahanap niyan, mamaya, nalibang ka ng 3 minuto, bukas malungkot ka na naman. Nalilungkot ka, so gusto mong malibang, manonood ka ng mga tapes, pelikula. Nalibang ka ng 2 oras, nung naglagay ng letter na the end, you are sadder than before. So, ang solusyon, maglagay uli ng isa pang tape hanggang hindi kayo nangangalumata sa kapapanood. Kaya yung iba ko manood, 2-3 kasi you feel alone in life, so manonood ka. So for a while, you're entertained. Pero pag natapos na yun at dumilim na uli yung screen, you feel more alone than before. So you need another tape and you need another tape. Ganun yun nagda-drugs. Sumasaya sandali. Mamaya, higher dosage, higher dosage, higher dosage. Ganyan lahat ang desires. Mapandaya. That's why the word said, deceitful desires. Gusto nyo mamaya na isang ternong damit, pag meron na, hindi na kayo kontento. Gusto nyo 3 terno, 4 na terno, hindi na kayo matitigil yan. Gusto natin ng ganitong posisyon, pag nakuha mo, gusto mo higher, 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 hindi ka matitigil, walang katapusan, dahil desires, worldly desires, are deceitful. They are meant only to turn you into an addict, to turn you into a slave. Bakit? Di ba Jesus is truth and the truth sets free? Free tayo kay Jesus. So kay Satanas, hindi tayo free. And how does Satan keep us as slaves? Paano niya tayo pinananatiling alipin? Sa pagbibigay ng kutakot-takot ng mga pagnanasa sa atin. Kasi alipin tayo ng kung anong ating pinagnanasaan. You are a slave of your desires. Kaya mabuti we desire righteousness, we desire simplicity, we desire godliness. Kasi pag yun ang ating pinangarap at minithi, iyon ay naaabot. Kasi ibinibigay ng Panginoon. Pero ang iyong mimithiin ay yung nasa kabilang kampo, yung mga kesatanas, mga lust, mga desires, pride of life, yung mga ganyan, di po ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Mamamatay na lang kayo, hindi nyo pa yan makukuha. Kasi hindi yan nakukuha dahil yan ay kasinungalingan. Para siyang rainbow. Pag pinuntahan nyo, wala naman talaga siya doon. Illusion lang siya. That's why we watch our desires. Remember this. You are a slave of your desires. Kaya kung naghahanap ka ng pag-ibig, lakad ka ng lakad, 10 kilometro, 20 kilometro na nalakad mo, pag-ibig, nasan ka? Slave ka niyan. Kung saan-saan ka naghahanap ng mga sulok at mga bundok at mga kuweba, hindi mo yan makikita. Hindi siya totoo. Illusion. So do not be a slave. At kung minsan, nadakma mo sandali, nagkaroon ka, tagumpay, nagkaroon ka ng pleasures, pero sandali lang yan, ephemeral. Nandyan lang habang nandyan. Pag wala na uli, heto ka na ngayon, lalo mong mimithiin na maulit. Kaya habol ka na naman, hanap ka na naman. Naubos ang iyong oras ng kahahanap ng mga maling bagay. Samantalang maraming tamang bagay na pwedeng matagpuan dahil inilagay na ni Kristo. Yung daan na dinaanan ni Kristo patungo sa langit, kung dadaanan mo yun, ang dami niyang iniwan na treasure. Every step of the way, ang dami niyang iniwan. Ba't hindi nakikita ng iba? Iba namang landas ang tinatahak Kaya ang nakikita, disaster, lungkot, danger, kung ano-ano. Kasi hindi naman yun ang landas ni Kristo At hindi nang dapat nating tahakin. Kaya more of Christ, more of others, less of self. Ang sabi sa Colossians 3:9 and 10, do not lie to each other. Since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge and in the image of its Creator. So ang nais kong iwanan na hamon sa ating lahat, let Christ increase
Let others increase. Let I decrease. How do we get selfish above our family members? Kayo ba'y isang selfish husband? O selfish wife? Pinaliit na ng pinaliit nyo ang mundo ng inyong asawa kung pwede lang ilagay nyo sa inyong bulsa? Para tuwing gusto nyo siyang parang laruan na nandyan. Kung hindi nyo kailangan, iligpit nyo. Pero anytime kailangan nyo ilabas, nandun siya. Hindi na ba siya pwedeng magkaroon ng career? Hindi na ba siya pwedeng magkaroon ng ibang kaibigan? Hindi na ba siya pwedeng magkaroon ng life? Nag-aabang na lang kung kailan nyo tatawagin? Kumusta kayo bilang asawa? Sinasakal nyo ba ang inyong mga asawa para sa inyong sariling comfort? Alam na alam nyo gustong pumunta sa mga family reunion? Hindi, dito ka. Yung alam na alam nyo ang damdamin eh, naghihimagsik eh. Pipilitin yung kayo masunod. Selfishness na yun. Gusto niya magkaroon ng career, gusto pang mag-aral, ayaw niya na pag-aralin, baka maligawan ka. Yung kung paliliitin kita ng paliliitin para kasya sa bulsa ko, aba, hindi yata ganun yun. Kumusta kayo bilang magulang? Hindi po ba? Pinapaliit nyo na rin ba ang mundo ng inyong anak para lagi na lang siyang nandyan? Meron akong nabasang isang tula na isang makata. Hindi daw siya pinag-aral ng kanyang ama dahil gusto katulong siya sa bukid. Hindi ko naman siguro ma-judge yun kung bakit niya ginawang katulong yung anak niya sa bukid. Pero lumiit ang mundo ng anak dahil sa convenience ng ama. Ano yun? Mahal ko ba sarili ko o mahal ko ba yung anak ko? Alin talaga doon? Meron namang mga anak, siyempre napaka-selfish when it comes to their parents. Sarili lang nila iniisip. Meron pa ako narinig, sabi daw ng isang young person, tungkol sa kanyang tatay. Halimbawa, yung tatay niya si Mr. X. Aba, ang hirap-hirap maging anak ni Mr. X. Sabi ko doon sa teacher, ba't hindi mo tinanong, madali bang maging ama ni Mr. X Jr.? Sarili lang niyang iniisip niya. Mahirap daw maging anak ng tatay niya. Madali kayang maging tatay niya? Dapat iniisip din natin yun. Tayo ba'y mga mabubuting anak? O sarili lang natin ang iniisip natin? Na lahat ng hindi sang-ayon sa gusto natin ay wrong, evil, and demonic. At tayo lang yung angelic and saintly. Kumusta tayo bilang kapatid? Selfish ba tayo? Kung alam mo na may favoritism ang lola mo, may favoritism ang nanay mo, naniniwala ka na nga na mas marami ka dapat deserve kesa sa iyong kapatid na hindi favorite, na enjoy mo na lahat ang mga tiyan ng bangos, kanya ang likod. Sa'yo lahat ang ulo, kanya ang buntot. Sabi kung lagi kayong binibigyan ng nanay nyo ng gano'n, mag-isip-isip ka naman na ilipat sa iyong kapatid. Kasi meron ng paborito na nga siya, lalo niyang gustong mangyari yon. Aba, maghunos dili kayo kung kayo mga Kristiyano, kasi hindi yun dapat. Sa mga magkakaibigan, merong lagi na lang siya ang bida, yung gusto niyang masusunod, dito tayo pupunta, itong kakainin natin. Baka naman selfishness na yun. Kaya kita niyo kung minsan, nagbabarilan sa parking lot. Kasi ako magpapark, hindi ako magbabanggaan, magbabarilan. Eh kung ikaw na, hindi, ikaw na, 3 araw na. Ba? Nandito pa sila. Ikaw na. Parang mas matamis ang buhay pagka ganun, di po ba? You know, Christianity is not only a palamuti in our life eh. Kung susundin lang natin ang mga tinuturo sa Biblia, mababago ang planetang ito. Pero paano naman mababago yung planeta? Kung yung church eh hindi nagbabago at yung puso nung nandun sa church hindi nagbabago. Where does it all start? It starts here. In the mind. Kaya dapat po nating isipin sa patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Diyos, paglago, pagpunta sa mga iglesia, mga fellowship at kung ano-ano. 3 bagay. Christ must increase. Others must increase. And I must decrease. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Break the Culture of Selfishness. Taglay ang ligaya ng kaligtasan, alab ng puso
sa'yo ang dahilan. Uktawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba, sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba, sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Upawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba, sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba, sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba, sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba, sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, Bakit kapag Biyernes, munggo ang ulam? Ang munggo kasi maraming protein. At alam niya na ating mga ninuno na mabuti sa katawan. Ngayon, dahil sa relihiyon, nagkaroon ng pangingiling kung Biyernes at nagkaroon ng tradisyon ng marami na kakain ng karne kung Biyernes. So ano magandang substitute? Munggo. Kasi maraming protein yan. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluha
O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa pa. Ay buti mo, O Diyos, kay dakila. Diyos, kayo'y aming aawitan. Nang awit na sa puso'y sumirang. Awit ng papuri at awit ng paggalang. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!